kaluluwang hindi matahimik. Tapos nagpaparamdam siya. Nandun siya sa bahay. Kahit dito sa bahay na to. Maaari nga kaya magpahiwatig ng mensahe mula sa kabilang buhay. So, tandaan mo, kailanman ang tao ay hindi namamatay. Kwento ng tagumpay na nawi sa trahedya. Ito po si Paring Ray Langit. Mga mensahe ng mga sumakabilang buhay, paano ay pararating sa mga naulila. Ako po si J.R. Langit. Tagumpay na pinapangarap ng bawat Pilipino, nakamit ang mag-asawang Eddie at Josie Manalo sa Amerika. Subalit sino ang mag-aakalang mauwi ito sa trahedya? Una namin naitampok ang kwento ni Eddie at Josie Manalo noong taong 2003 sa aming programang Biyahing Langit. Larawan ang tinatawag na American Dream, ang kwento ng dating security guard at part-time busboy at ng kanyang asawang dating alahera sa Bulacan na nakapagpatayo ng matagumpay na negosyo at nakamit ang marangyang buhay. Sina Eddie at Josie ang nasa likod ng Manalo's Board and Care for the Elderly na may 5 sangay ngayon sa California sa Estados Unidos. Ang kwento ng pag-ahon nila sa hirap ang tumatak sa aming isipan na marami sa aming mga manonood. Nakapanayam namin si Josie habang siya ay nagbabakasyon sa Pilipinas. Sa 12 years na po ng aming pag-feature sa inyong negosyo, ano po yung mga nabago ngayon? Nakapagpatayo uli ako ng isang negosyo. May isa akong negosyo ngayon, referral agency. Ang boarding care ko, it calls Manalo's Boarding Care for the Elderly. Ito naman, Oasis Home. Nagre-repair ako ng matanda na pagpuno ako, pinamimigay ko sa iba. 50% ng payment nila, yung first payment ng a month, sa akin yun napupunta. Patuloy ang magandang takbo ng negosyo, subalit nag-iisa na lamang ngayon si Josie. Kamakailan lang po yata nabalitaan namin na namatay po inyong husband. Ano po yung kanyang cause ng death? Nang babae siya, tapos hinihiwalay ako, hindi niya nakaya eh. Ako kasi yung breadwinner. He had a good life. For 23 years, we've been in a business. Ako yung naka-front, siya naka-retired. I gave everything. Kaya lang naloko siya sa Facebook. Hindi ko natanggap. Hindi ko kaya. Pero nung matuklasan ko, hindi ko napatawad. Kasi I'm working since I came there, since 1985, talagang trabahong kalabaw ako dun eh. 24 hours. Kaya na-achieve ko tong business na to eh. Dahil workaholic ako talaga. Bagamat sinubukan ni Josie na patawarin ang kanyang asawa, hindi na muling naibalik ang kanilang maayos na pagsasama. Kasi namin niya po sa inyo na to. Magpapakamatay siya. So talagang ini-stop ko. Every time na magkakaroon kami ng away, puro ganon, magpapakamatay. Na-open ko uli yung kanyang profile, which he closed it already. Nung mabuksan ko, may 2 pa pala. So nung matuklasan ko yung 2, doon ako nagalit ng matindi. Bagamat magkasama sila sa isang bahay, hindi na kinakausap ni Josie ang asawa, magkahiwalay rin sila ng kwarto kumatulog ng mga panahong yon. Hanggang sa isang umaga, humantong ang kanilang kwento sa trahedya. On that morning, talagang he's begging na patawarin ko siya kahit awa lang. Wala akong naramdaman eh. The last time I saw him is 8:30 in the morning. Nung bumaba ako, 1 hour lang eh, 9:30. Kahit ganun nag-aaway kami, gusto ko mag-prepare din ng breakfast. So I'm asking him what he wants for breakfast. So nung hindi siya sumasagot, kinabahan ako. Nanginig ang buong katawan ko. Kaya ang tanong ko sa sarili ko, is this it? Natagpuan ni Josie ang kanyang asawa na gaagaw buhay matapos ito magbaril sa ulo. Bagamat sinubukan ng mga paramedikong tinawagan ni Josie na sagipin ang kanyang asawa, pinawian din ito ng buhay. Kamusta naman po yung kalagayan niyo po ngayon na wala na po siyempre yung husband niyo? Alam mo, masakit. Okay ako sa araw, busy ako sa araw kahit sa negosyo, doon sa state. Ang kalabang ko gabi. Tapos nagpaparamdam siya. Nandun siya sa bahay. Kahit dito sa bahay na to. Sumanib siya doon sa isang kapatid ko, 2 weeks bago ako umalis. Ayaw niya akong pauwiin. Tapos last Friday, nandito yung pamangking ko, sumanib din siya doon.
Isa si Rene Mariano sa mga kinikilalang psychic sa bansa. Mayroon din daw siyang kakayahang maghatid ng mensahe ng mga sumakabilang buhay sa mga naulila nito. Nung 16 years old ako, una kong naranasan na makausap ko yung lolo ko matapos siyang mamatay. Iniwan kami ng tatay ko, kaya tatlo kami magkakapatid lang sa bahay. Ako pinakamatanda. Nung mga bandang alas 10 ng gabi, tapos mamaya may narinig akong yabag sa hagdanan namin. Ba nakita ko ang lolo ko pumapanik na hagdan. Pero alam mo, ang itsura niya, siya pa rin, kaya lang may luminous. Magmamano ako sa kanya eh. Sabi niya, huwag mo akong hawakan. Masama. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko, lolo, sabi ng tito niya, patay ka na. Lokong bata, ito tandaan mo. Kailanman ang tao ay hindi namamatay. Kinabukasan na lamang nabatid ni Rene na pumanaw na nga ang kanyang lolo bago pa man ito dumalaw sa kanila. Subalit hindi raw ito ang huling pagkakataong dinalaw siya ng kanyang namayapang lolo. Pagkaraan ng ilang taon, sa panaginip naman, dinalaw uli ako ng lolo ko. Ang sabi sa akin, sabihin mo sa tita Bing mo, kukunin ko ang kanyang anak. That was Monday. Sunday namatay ang pinsan ko. Minsan nang naging medium si Rene gamit ang kakayahan niyang tumanggap ng mensahe mula sa mga kaluluwang yumao. Dekada 70 nang may lumapit kay Rene na nais makausap ang yumaong nobyo na taga-Europa. Nagkonsulta siya sa akin, sabi niya gano'n, can we have a seance? Parang na ako, yung pagod na ako, sa gano'n, ano. Sabi ko, can you pay me 2,000? But that is my way of saying no. Kinagat. Sinabi niya sa akin yung pangalan ng niya. Tapos tanong siya, sinasagot ko. Pero nung dakong huli, sabi niya gano'n sa akin, I want to prove that he is really my boyfriend. Will you ask my boyfriend what is our code number? Ako naman, pumikit ako. Unang nakita ko dito sa kaliwa ko, puno. English ang usapan namin. So, sabi ko, I see a tree, a tree, a tree. Bigla siyang umiyak. Ang code number niya, 333. No? Di niyakap niya ako. Tapos binigay niya na yung 2,000. Nung kinagabihan, nung tulog ako, nayanig yung yung kama ko. Akala ko lumilindol. Napabalik ko sa kung gano'n. Ang daming mga kaluluwa doon sa ng kama ko. Naglalament silang lahat, nananagoy. Tapos bigla na lang may bumulong sa tenga ko, boses ng isang lalaki. Sabi, pati ba naman kami mga patay, pinagkakarabuhay mo ba? Doon ako nagsimula na tumigil na maging medium. At naging manghuhula na lang ako. Si Josie Manalo, isang negosyante sa Amerika na kailan lamang ay nabiyuda matapos magpatiwakal ang kanyang asawang si Eddie, ay nagkasabing pilit siyang pinadadalhan ng mensahe ng hindi matahimik na kaluluwa nito sa pamamagitan ng pagsanib sa katawan ng kanyang mga kaanak. Paano niyo po nakikita yung husband niyo sa ibang katawan ng ibang tao? Nung sumanib siya sa kapatid ko, magpapahula kami. Tapos pinabalik kami ng manghuhula, sabi ng manghuhula, tatawasin niya yung kapatid ko kasi parang may espiritu. Ngayon nung bumalik kami, yung kapatid ko giniginaw siya dahil napakalamig sa San Francisco. Hinubad niya yung kanyang jacket, nilagay niya sa ganito. Nasusuka siya, kumup-kupi siyang ganon. Tapos nung niya, suminok siya ng matindi. Nakatingin kami sa kanya, tapos maya-maya siya lang ang tumatawag sa akin ng Jo eh. Sabi niya, Jo, huwag kang uuwi ng Pilipinas. Tapos dumikwatro siyang ganito. Nakaganito siya. Ganito siya dumikwatro. Umiiyak siya, humingi siya ng tawad sa akin. Sinasabi ko, I try. Talagang I try na talagang patawarin siya. Nagbigay naman ng mensahe si Rene kay Josie ukol sa kanyang pinagdaraanan. Yung naranasan itong na-interview ninyo, maaaring dalawang reason, no? One is yung paranormal na maaari talagang nagpaparamdam pa kasi hindi niya pinatawad eh. So maaaring hinihingi pa rin yung tawad niya. Another way of explaining it is yung tinatawag natin psychological. Na guilty yung babae. Na hindi niya akalain na gagawin yun ng asawa niya. So bine-blame niya unconsciously ang sarili niya sa pagpapakamatay o pagkamatay ng kanyang asawa.
paano naman niya magagawang mapatahimik yung kaluluwa ng kanyang Unang-unang isasuggest ko sa kanya, mag-seek siya ng psychiatrist. Kailangan tanggapin niya ang katotohanan na nakokonsensya siya. Yung guilt feelings na yun can create a very strong impact on her unconsciously. O kaya, talk to a priest kung Katoliko siya. Mawawala yun. Eventually, mawawala. Lubhang maikli ang panahon natin sa mundo, kasama ang ating mga mahal sa buhay. Sa isang iglap, maaaring mawala at di muling makapiling pa ang mga taong mahalaga sa atin. Kaya naman mahalaga bawat sandali para maipadama sa kanila ang ating pagtanggap at pagmamahal. Sana mo naibigyan niyo ang isang espesyal na pagtatanghal ng ating palatuntunan. Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa kalapuri po ni Race ng Langit, ito po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit.